A day in a life as a bus student na maghahanap ng kambing. Gising na dyan, girl. Marami tayong agenda for today. Ayusin mo na yung higaan mo. Go! Ang main mission natin ngayon ay maghahanap tayo ng kambing. For the ayos naman talaga siya ng higaan mo. Kala mo naman totoo. Charot! Siyempre, bago tayo mag-start, hilamos muna. Para siyempre naman fresh to start the day, diba? By the way, wala po palang kuryente kaya ganyan kadilim. O diba, fresh? Kabog. Tapos, alay natin ang ating mukha na maglagay tayo ng sunscreen to protect our face from the sun. Tama! So, ang aga ko talaga nagising, 7:22 a.m. Ayan, sobrang fresh na niya. Okay na siya to start the day. And syempre, mag-breakfast muna tayo. Hindi pwedeng mag-start ang day na gutom. Laki ng subo. May kasama pa yung sausawan. At dahil hindi magandang pakiramdam ng EA nyo kagabi pa, kailangan nating uminom ng gamot ulit. Newzep. So, syempre, pag-pray muna natin. And ayan, for the gulp-gulp na siya para gumaling na. And after that, nag-review muna ako dahil may upcoming quiz kami. And sinisipon talaga ako niyan, girl. And syempre, hindi naman pwedeng ibong ang makuha natin sa quiz. Kaya for the review talaga. A few moments later. At dahil umalis sila mami, ako ang naatasan magluto. At ang niluto ko ay ang beef na pinrito ko lang at ginawa ko siyang lechon. Lechong kawali. And after that, naligo na ako. Syempre, hindi naman pwedeng mabaho. Alam niyo ba, to be honest, ginawa ko na to. Pero kasi yung first time namin gumawa, may kapartner pa ako nun. Palpak, be! Kaya here we go again. Samahan niyo ko. Tara na! Umuulan pa nga nito sa amin. At for the takbo pa siya niyan. Kaya nagkakasakit eh. Yan tayo eh. Ayan, dahil wala akong mahanap na payong, nagkapote na lang ako. Kasi no choice naman tayo. At para iwas sakit na rin. Kaya, ayan. Shoutout pala sa mami ko na nasa likod. Dahil kakarating lang din nila ng time na yan. And ayan nga, umuulan. Buti na lang kamo hindi masyadong malakas yung ulan. Atik-atik lang siya. And shoutout sa napakaganda kong kapatid. Siya ang mag-video sa akin for today. So ayan, papunta na kami. At mag-a-adventure na kami to find our kaprin. Sobrang putik pa po niyan sa baryo namin dahil umuulan. As you can see naman, nag-i-struggle pa kami maglakad magkapatid niyan. Dahil gilid dito, gilid doon. Dahil nga sobrang maputik, day. Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Talaga naman. Muntikan pa nga talaga kaming madulas dyan. Buti na lang may sobrang bait akong kapatid na nag-willing siyang tulungan ako to video me and my project. Kaya big shoutout talaga sa'yo. And ayan, nandyan na kami sa unang location na pinagpuntahan namin na pagsusukatan sana namin ng kaprin. By the way, tita ko po ang nakatira dito sa bahay na to. At nakita ko pa yung napakagwapo kong inaanak. Hi, Lohan! At ayan na nga, nagpapaalam kami kay Tita Mamer kung pwede kami magpasama sa kanya sa kanilang kambingan. At sinabi na nga niya na mahilap daw ang kanilang mga kambing. Kaya mahihirapan kami mag-measure ng kanilang mga kambing. Pero tinignan pa rin namin. Big shoutout to you, Tito Mamer. Thank you for helping us kahit hindi po kami natuloy sa aming pagsusukat ng aming kaprin sa inyong kambingan dahil nga maiilap sila. At ayan na nga ang mga kambing. Napaka-cute nga nila at madami din sila. Puro mga puti at mga kid. At ayan, naglagay pa nga talaga si Tito Mamer ng pagkain nila sa harapan nila. Ngunit hindi nga namin sila mahawakan nung kami lumapit sa kanila. Kaya nagpasalamat na lang kami kay Tito Mamer at naglakad na lang kami ulit. At sabi niya, sa isang tito na lang namin. Second house. Dahil hindi daw pwede. Kasi ang kanyang mga kambing is wala, hindi siya nakali. So mahirapan kami. Kaya second location tayo. Ano masasabi mo, okay ka pa? Hindi na. Ayan, sabi nga ng kapatid ko, hindi na daw siya okay. Pero huwag ka mag-alala, ding. Ililibre naman kita sa dulo. Kaya ayan, nabandang dito nga din po ay medyo baha. Kaya for the adventure talaga,
ang hanap naming magkapatid kahit umuulan para sa project. Go! At ayan, malapit na nga kami sa bahay ng aking isa pang tita na meron din alagang kambing. Kaya ayan. Hello po. Auntie Luna po. Auntie Luna po. Hindi po mamaya. Kita, ano sa mga game? Kambing game. Bakit? Asan po yung mga kambing niyo? Bakit? Susukatin ko. Ha? Susukatin ko. Ano susukatin mo? Susukatin ko. Kailangan po sa project namin. Dito sa likod. Dito sa GA. Dito sa GA. Sabi ni Tito ay pumasok daw kami doon sa kanilang likuran. At ayan, pumasok na kami at medyo makitid siya pero okay lang. At dyan nga ay nakita namin si Kuya GJ, which is pinsan ko. Kaya, ayan, kami nagpatulong sa kanya. At sorry po dahil tinakpan ko dahil nakahubad po ang aking Kuya GJ. Hindi ko pa alam nakahubad siya, kaya... Ah, dami nila. Dami nyo. Hi. Ayan nga, ang dami nila at ang cute pa nila. Sobrang liliit pa nila. Kaya gusto ko pang mag-uwi sa kanila. Kaya ayan, pumili lang ako ng isa para masukat. At siya ang napili ko. Sobrang OA pa talaga ng kapatid ko nung time na yan eh. Ate, kinakagat na yung damit ko. Sabi niya ganyan. Huwag ka maarte baby, videohan mo lang ako na maayos. Ililibre na lang kita sa dulo. Sabi kong ganyan sa kanya. Kaya ayan. Ang kanyang body length is 47 ang... at ang susunod naman nating i-measure ay ang kanyang heart girth, which is pahirapan talaga day kasi nga siya ayaw niyang magpahawak sa kanyang bilbil port and nahirapan talaga kami kasi nga ayaw niya pang lumapit sa akin. Kailangan mo pa siyang hilain and dapat hindi mo siya hihilain dahil nga pwede siyang ma-stress or pwede siyang umayaw na talaga. Ayaw niya na talaga makika-operate. Kaya wag mo nang pilitin, day. Ikaw na lang mismo ang mag-adjust, ate ko girl. Dahil hindi mo matatapos ang iyong project kung ikaw mismo ang hihila sa kanya. See? Tignan mo, nalalaban na. Kaya ayan, buti na lang at the end, nakika-operate din siya sa akin. At ayan, na sukatan ko na siya at ang sukat niya is 60 ang kanyang heart girth. So ngayon, eyeball estimation naman ang gagawin natin. So for me, ang kanyang body weight based on sa kanyang body dahil hindi naman nakikita ang kanyang bones and maayos naman ang kalagayan niya ng weight niya for me is 60 kilograms ang kanyang weight. So question number 1, ano daw ang mas malapit na estimation ba? If yung eyeball estimation or yung my formula? So, for me is yung eyeball estimation dahil makikita mo naman sa hayop kung gaano siya kabigat. So, for me, mas closest ang eyeball estimation. Second question, what is the factors that influences the body weight of an animal? So, syempre, kapag i-weight mo yung animal mo, hindi dapat include if buntis siya kasi nga ay syempre makakadagdag yun sa weight niya. And based sa pagsusukat ko sa kanya sa aking paggamit ng eyeball estimation is syempre tinignan ko if yung body niya ba is malnourished ba siya or overweight. Syempre makikita mo naman yun sa kanyang muka, sa kanyang body, sa kanyang likuran, sa backbone niya. Based naman sa body measurement, ang values na kinuha namin, syempre yung nakuha namin, yung heart girth niya is 60 and yung body length niya is 47. And gumamit kami ng formula doon to get the kilograms. And ayun, finally, tapos na kami. And big shoutout din sa tito ko talaga. Thank you po for letting us use your Caprine. Thank you, tito. And ayun na nga, as promised, siomai daw ang gusto ng aking kapatid. Kaya syempre, pagbibigyan natin as a token of thanks dahil tinulungan niya ako sa aking project. Kaya ayan, kahit ilan pa ang gusto mo ba, bibilhin natin yan. Kaya ayan, magpakabusog ka. Ay mali, parang ako yata yung nabusog. Charis! Thank you. Uwian na. Sana mas maagang merong kuryente. Ayun lang, salamat sa panonood!